Si Juan, ang pinakamamahal na alagad ni Jesus, ay nagpatotoo tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa paraang laan sa Kanya. Sa minamahal, iniingatan lahat sa Kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay beloved. Mga kapatid, tayo ay nasa Christmas octave pa rin o yung 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. At ngayong araw na ito ay atin namang ipinagdiriwang ang isa pang nagbigay ng patotoo tungkol sa Panginoon, tungkol kay Jesus. At yan ay si San Juan Ebanghelista. Isang ebanghelista at tinuguri ang The Beloved, ang minamahal na alagad ng Panginoon. At isa sa napakagandang simbolo ni San Juan ay agila. Meron po itong kaugnayan sa pagiging beloved, sa kanyang pagsulat ng kanyang ebanghelyo tungkol kay Kristo, at sa kanyang pagiging minamahal na alagad. Ito'y kaugnay doon sa simbolismo ng agila. Yung karanasan unang-una ni San Juan na siya'y tinawag at siya'y minahal ni Jesus ay parang karanasan ng agila. Yung agila, may espesyal na katangian yung mata ng agila. Kaya niyang i-zoom in, no? Kahit siya nandun sa himpapawid, yung gusto niyang dagitin, kaya niyang makita, no? Para bang yung camera ngayon ng mga cellphones natin, merong zoom in. May mga cellphones na amazing kasi merong 100 times na zoom. Alam nyo, ganun din ang mata ng agila. Hindi ko lang alam kung paano ikukumpara sa cellphone, pero kaya niyang ma-zoom in at makita, malapitan yung kanyang gustong dagitin. Ganoon ang karanasan ni San Juan, na sino ba siya para makita ni Jesus sa dinami-dami ng mga tao, sa dinami-dami ng mga alagad, sa dinami-dami ng mga gustong sumunod kay Jesus. Bakit tila ba yung pagmamahal ni Jesus sa kanya ay sobrang personal at sa kabila ng kanyang kahinaan at kasalanan ay nakita ni Jesus si Juan, tinawag, pinili, minahal at naging alagad ng Panginoon. Yun yung unang karanasan, no, ni San Juan, yung makita siya. Sabi nga, looking through the eyes of love. Yung pagtingin ni Jesus na may pagmamahal sa kanya. Kaya nga, napakaganda ng simbolismong ito. At isa pang katangian ng mata ng agila. Yung mata ng agila ay merong kakayanang tumingin directly sa araw. Ito yung nasaksihan ni San Juan kay Jesus. Na si Jesus, kaya niyang tumingin directly sa Diyos, sa Ama.
At dahil tinatawag niya, no, ang Ama, ang Diyos na Ama, parang agila na kayang tumingin directly sa araw. Kaya nga, yung simbolismo ng agila na tumutukoy sa Ebanghelyo ni San Juan, napaka-direct. Tanging si San Juan ang nakapagsabing, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, napakahusay at napakalalim ng pagninilay ng Ebanghelyo ni San Juan na nagpapakita ng kanyang malalim na karanasan kay Jesus. Isa pa sa mga larawan ng ebanghelistang ito ni San Juan ay noong huling hapunan nang siya ay humilig sa dibdib ni Jesus. Yung gesture na yun na si San Juan ay nakahilig sa dibdib ni Jesus, narinig niya ang tibok ng puso ng Panginoon. At ito'y isang pagpapakita, isang pagsasalarawan na naunawaan ni Juan kung anong laman ng puso ni Jesus. Ito'y pag-ibig. At pag-ibig ang siyang tumitibok para sa ating lahat. Pag-ibig ni Jesus. At ang pag-ibig na ito ang siyang nagligtas sa atin. Kaya nga lahat ng karanasan ni San Juan tungkol kay Jesus, yung kanyang nasaksihan, yung kanyang narinig, yung kanyang naranasan, yung kanyang naunawaan, ay isinulat niya, bagamat siya mismo nagsabing hindi sapat at hindi lahat ng ginawa ni Jesus ay naisulat o naitala sa kanyang ebanghelyo. Isang patunay na napakalawak ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, katulad ng personal na karanasan ni San Juan. Mga kapatid, yung karanasan na yon ay ikinuwento ni San Juan sa pamamagitan ng kanyang panulat. Kaya meron tayong ebanghelyo ayon kay San Juan. Pero ang ebanghelyong ito ay hindi tungkol kay San Juan. Ang ebanghelyong ito ay tungkol kay Kristo. Kung paanong naranasan ni Juan si Kristo at kung paanong natagpuan ni Kristo si Juan. Si Juan ay parang yung dinagit ng agila. Dinagit ni Jesus ng kanyang pag-ibig. Kaya naman naunawaan ni San Juan na ang Diyos ay pag-ibig. At ito rin marahil ang nais iparating sa atin ni San Juan. Kapag tayo ay tinitingnan ng Diyos, tinitingnan ni Jesus, it's very personal. Tulad ng mata ng agila. Nakikita ng Diyos lahat ng detalye sa buhay natin. At sa kabila ng lahat ng ito, nais tayong dagitin ng pag-ibig ni Jesus. Sa kabila ng lahat, mahal tayo ng Diyos. Ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa. At nais din ni San Juan na ipaunawa sa atin magtiwala kay Jesus. Sapagkat si Jesus ang tanging may kakayanang tumingin sa Ama at dalhin tayo sa Ama tulad ng agilang kayang tumingin direktahan sa araw. Huwag tayong matakot magpadagit kay Jesus, ang agila, sapagkat si Jesus ang siyang mag-aangat sa atin, ililipad niya tayo patungo sa Ama. Magtiwala tayo sa Kanya. Tulad ni Juan, mahal tayo ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, ngayong panahon ng Kapaskuhan, pinagninilayan namin ang iyong wagas at dakilang pag-ibig. Salamat po. Salamat dahil sa kabila ng lahat, patuloy mo kaming minamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako
sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.